Meron na hong 2 persons of interest ang otoridad sa nangyaring pagpapasabog po dyan sa Mindanao State University sa lungsod ng Marawi. Naka-full alert naman ang puwersa ng Philippine National Police sa Mindanao habang pinaigting na rin ang seguridad dito sa Calacang, Maynila para maiwasan ang posibleng spillover ng karahasan. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, bukod doon sa 2 persons of interest, tukoy na rin ng Philippine National Police yung uri ng bomba na ginamit sa pagpapasabog dyan sa Marawi City. Hindi naman isinasantabi ng otoridad ang anggulo na posibleng may kinalaman dito ang foreign terrorist group. Isinantabi na ng Philippine National Police ang anggulo na suicide bomber ang nasa likod ng pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi City nitong linggo ng umaga. Yan ay matapos matukoy ng PNP ang pagkakakilanlan ng 4 na mga nasawing biktima sa pagsabog, kabilang ang 1 lalaki at 3 babae. In fact, yung 4 na biktima po, I understand, are all Christians po. So, wala pong indicator sa ngayon na may suicide bomber po na involved dito sa insidente po na ito. 2 persons of interest na ang natukoy ng binuong Special Investigation Task Group na posibleng responsable sa pagpapasabog. Nakilala sila sa tulong ng ilang witness na positibo nilang itinuro sa Rogue Gallery. Isa po sa tinitignan natin yan na maaaring ito pong 2 POIs na binanggit po sa atin ay maaaring membro po ng isang grupo na previous na rin pong na-involved sa mga bombing incidents, particularly dyan po sa Mindanao. Base sa mga nakuhang fragments sa crime scene, lumalabas na 60mm mortar ang ginamit na pampasabog habang patuloy pang iniimbestigahan ang ginamit na triggering device. Mula dito ay inaasahang matutukoy kung anong grupo ang nasa likod ng pag-atake. Hindi naman isinasantabi ang anggulo na paghiganti ang motibo sa pagpapasabog kasunod ng pagkakapatay ng ilang terorista sa operasyon ng militar kamakailan. We are in close coordination with our AFP counterparts at doon sa possible involvement po ng foreign terrorists. Alam po natin previously may mga nare-report po tayong presence ng mga FTOs o foreign terrorist individuals diyan po sa ibang area po ng Mindanao. Kasunod ng pagsabog sa Marawi na ikinasawi ng 4 na individual at ikinasugat ng hindi bababa sa 45, inilagay na sa full alert ang buong puwersa ng PNP sa Mindanao. Itinaas naman sa heightened alert ang puwersa nila sa Metro Manila para maiwasan ang posibilidad ng spillover, lalo na ngayong holiday season. Ang Quezon City Police District, pinaigting na ang seguridad sa mga terminal, mga mall at iba pang vital installation. Bukod sa police visibility, nag-deploy na rin sila ng K9 unit para sa pag-iinspeksyon ng mga bagahe. Kaya po minarapat ng ating district director na paramihin po yung ating mga K9 units dahil po alam po natin yung challenge natin pagdating sa pag-iinspeksyon ng mga bags. Unang-una po, usually ang mga delikadong component na nakakapinsala ay concealed po yan na hindi po natin madidetermine yan with the naked eye. Kaya kailangan po natin yung mga technical services, lalong-lalo na po yung EOD K9 units. Kaya madali po ang pag-sweeping ng area kung ito po ay walang any harmful components na pwede makapinsala sa publiko. So, mas maganda nga po yung ganun para maiwasan po natin yung mga yung sinasabi nila mga kalusot na ganun. Mas okay po, parang feel secure. Nasa-check nila mga nangyayari kung safe, makalakot na safe yung mga passenger. Sa harap nito, nilinaw ng PNP na wala silang namomonitor na seryosong banta, lalo na sa Metro Manila. Sa ngayon po sir ay wala po tayong credible threat pa na nare-receive. Yung holiday season is fast approaching at it's a practice and normal naman po for the PNP to increase police visibility and presence doon sa mga places of convergence. Nilagay po natin ang NCR sa heightened alert. Again, to make sure na peaceful and safe pa rin po natin itong ating buong kalakhang Metro Manila at in anticipation na rin po ng influx ng travel and of course yung increase ng economic activities. Alex, doon sa 45 na napaulat na nasaktan sa pagsabog sa Marawi City, 39 sa kanila yung nakalabas na ng ospital dahil karamihan sa mga ito ay nagtamo lang ng minor injuries. Habang yung 6 naman sa kanila ay nananatili pa rin sa pagamutan
pero stable na raw ang kanilang kondisyon. Alex? Okay, Mark, tanong lang, bakit ayaw pa banggitin ng ating pambansang pulisya at maging ng AFP kung sinong responsibilidad dito sa pambobomba? Sila ba ay natatakot na maaring may kasunod pa bang pangyayaring ito? Alex, nagiging maingat lang yung isinasagawang investigasyon ngayon ng PNP at ng binong Special Investigation Task Group. Kung matatandaan mo, Alex, bagaman may mga grupo na umaako nitong pag-atake, ang sinasabi ng PNP, kinukonsidera nila yan, pero yung kanilang investigasyon ay nakabase doon sa mga nakakalap nilang mga ebidensya sa ground. Gaya nitong fragments ng 60mm mortar na nakuha doon sa crime scene, i-compare nila yan doon sa mga previous bombing na naitala dyan sa Mindanao at mula doon ay matutukoy kung kaninong grupo signature itong bomba na ginamit. Kaya sa ngayon, nagiging maingat sila sa pagbibigay at pagtukoy ng grupo na posibleng kinabibilangan nitong dalawang person of interest na tinutumbok ngayon ng kanilang investigasyon. At Mark, kung sakali mang ayaw nilang banggitin itong international or foreign groups na may kinalaman sa nangyari, naging palasak nito, Marno, na matagal na nating narinig ito sa mismong AFP at PNP na yung grupo ng Maote ISIS inspired na terrorist group at maging yung Abu Sayyaf group, mga spent force na yan. Ibig sabihin, wala na silang kakayahan. At bakit naririnig na naman natin na maaring sila ang may gawa nito? Alex, may mga remnants pa rin na mga itong Maote ISIS terrorist group dyan sa Mindanao, lalo dyan specifically sa Marawi City kung saan nagkaroon ng mahaba-habang gera dyan nung kalakasan ng puwersa nitong teroristang grupo. So, nung mga nakaraan, previously may mga operation na nagresulta sa pagkamatay ng mga hinihinalang miyembro nitong mga teroristang grupo na ito. Kaya nga isa yan sa mga kinukonsidera nila na posibleng dahilan nitong pag-atake nitong grupo. At maaari din na muli namang nagpapakilala itong grupo at nagpapakita ng kanilang pwersa para na rin sa funding ng mga international group doon sa kanilang grupo. Okay, Alex? panghuli siguro, Marno, wala bang binanggit ang PNP na wala ba silang makukuhang mga ebidensya tulad ng CCTV recordings? Lalo't sa isang paaralan nito, universidad dito, yung pinangyarihan ng pagpapasabog. Yes, Alex, isa yan kanina sa mga tinatanong natin dito sa PNP, no? Pero sa ngayon, wala pang mga CCTV na nakakalap dyan sa loob ng universidad. No? Pero patuloy daw yung ginagawang backtracking ng mga investigador ng PNP, lalo doon sa labas ng university na posibleng nakakuha doon sa mga suspect o yung posibleng sasakyan na ginamit nila papasok dyan sa universidad kung saan nangyari itong pagsabog. Nilinaw din kanina, Alex, ng PNP na yung security dito sa universidad ay mayroong sariling security forces itong MCU. At ang PNP dito ay nakabantay lang doon sa labas nitong nasabing universidad. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.